Sean Gibbons nalungkot at nadismaya sa kinahinatnan ng karera ni John Riel Casimero. Sinisi ang kapatid ni John Riel na si Jason. Sa isang eksklusibong panayam mula sa World Boxing News, ang muling nagbukas ng usapin tungkol sa patuloy na pagbulusok ng karera ng dating 3-division world champion. At sa gitna ng lahat ng kontrobersiya ay muling nagsalita ang dating promoter na si Sean Gibbons ng Manny Pacquiao Promotions. At ayon kay Gibbons, hindi niya maitago ang panghinayang sa lahat na nangyari sa karera ng Filipino boxer mula nang umalis ito sa pamamahala ng kampo ni Manny Pacquiao. Sa eksklusibong pahayag niya, matapang niyang sinabi na ang mga desisyon ni Casimero ay nagresulta ng serye ng problema na nagdala rito sa kritikal na sitwasyon ngayon. Sa panayam, isa rin natin mga kwento sa Filipino ang mariing pahayag ni Gibbons. Ito ay isa lamang sa mga napakarami ng maling desisyon, sabi ni Gibbons sa WBN habang tinutuligsa ang pag-alis ni Casimero mula sa Manny Pacquiao Promotions. Hindi mo matutulungan ay isang taong ayaw tumulong sa sarili. Dagdag pa ni Gibbons mga kwento, hindi lamang ang pag-alis kay Pacquiao ang tinutukoy ni Gibbons. Anya, may malaking bahagi sa problema ang kapatid ni Casimero na si Jason Casimero na ngayon ay nagsisilbing coach at life advisor ng boksingero. Kaya naman sinabi ni Gibbons mga kwento, pinapalubog siya ng sarili niyang kapatid. Sa pagpapatuloy ng panayam, ibinunyag ni Gibbons kung bakit ganoon ang kanyang hinanakit sa direksyon ng kampo ni Casimero. Partikular niyang tinuligsa ang kontrobersyal na payag ni Jason na nagbigay duda sa integridad ng ilang laban ni Casimero. Sinabi niya na meron siyang kapatid na nagsisilbing life coach at trainer na naglabas ng kwento na sa laraw ay sinasadyang magpatalo dahil bahagi raw iyon ng isang plano. Para kay Gibbons, isang malaking kalapastangan sa propesyon ng boxing ang ganoong pahayag, lalong-lalo na kung may implikasyong may halong manipulasyon ang performance ng isang atleta. Dagdag pa niya, sila ay mga padalos-dalos, mga taong hindi nag-iingat. Hindi rin tinago ni Gibbons na hanggang ngayon ay malapit pa rin sa puso niya ang karera ng dating world champion bilang taong nagatid raw kay Casimero sa 3 world titles. Pakiramdam niya ay masakit na makitang nasisira ang karera dahil sa maling payo at mga taong nakapalibot raw sa kanya. At ani ni Gibbons, ang mga pinakamalalaking tagumpay ni Casimero, ang pagkapanalo ng 3 world titles, ang mga laban sa 10 iba't ibang mga bansa, at ang posisyon bilang pangunahing boksingero para sa pamilya Kamida ay nangyari yan sa ilalim ng Manny Pacquiao Promotions. Ayon pa kay Gibbons, isang buwan na lang sana ay makakalaban na niya si Inoue nung dumating ang COVID. Siya ang hari noon. Sinabi niyang he is the man na nangangulugan na si Casimero sana ang unang magpatikim ng talo kay Inoue. Pero pagkatapos doon ay nakinig siya sa maling tao daw at tuluyang gumulo ang kanyang karera. Sa ngayon mga kwento ay may panganib na nakaabang dahil ang NBI o National Bureau of Investigation at ang Games and Amusements Board ay nagpapatuloy ang investigasyon na maaring mawalan pa ng lisensya ang mga magkakapatid kung mapatunayan ang aligasyon na game fixing. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng kampo ni Casimero at ni Gibbons, hindi raw humuhupa ang opisyal na investigasyon na isasagawa ng NBI, Cybercrime Division at ang Games and Amusements Board. Ang investigasyon ay nakatuon sa posibilidad ng deliberate fight fixing, isang mabigat na akusasyon sa mundo ng professional na sports. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang fight fixing ay nangangailangan ng matibay na ebidensya ng intensyon na dayain ng betting public o ang regulatory bodies. Subalit, kapag napatunayan, ang parusa ay mabigat, revocation ng professional license na maaring pinakamalupit na parusa sa isang atleta. Kung magpapatuloy ang mga problemang dumadago kay Casimero, hindi lamang ang susunod niyang laban ang nakataya, kundi pati na rin ang mismong kinabukasan niya bilang boksingero. Mga kakwento, sa pagpasok ng Disyembre, dala-dala ni Casimero ang bigat ng pangamba, ang posibleng pagpapawalang bisa ng kanyang lisensya. Depende yan sa ilalabas na resulta ng investigasyon. Samantala, itong si Gibbons mga kakwento ay nananatiling malungkot, ngunit matatag sa kanyang paniniwala na kung hindi sana sumunod si Casimero sa payo ng mga maling tao, lalo na sa sariling kapatid nitong si Jason, ay maaring iba ang kinahinatnan daw ng kanyang karera ngayon. Nako, kakukwento, ano naman ang masasabi mo rito? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon.
Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Wildlife Spotlight, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Skumatcher, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.